Hey guys! So i-push natin kahit maulan, medyo maingay sa labas, pagpasensyahan nyo na. Ngayon medyo payapa pa yung ulan, kanina kasi ang lakas. So ang gagawin natin today are muffin recipe. Kasi meron tayong na-receive na couple of messages from Jenly Rebancos and the other one from Albert Mansilla. Ang sabi ni Jenly, "Hello po Kuya Boyet, what's your vanilla cupcake? Sana po meron kayong so simple na muffin. Pambaon kasi ng kindergarten ko. Thank you, hoping mapansin yung message ko." And ang sabi naman ni Albert is, "Hi Kuya Boyet, I'm a fan of your baking videos. I'm also a home baker po. At may concern ako sa banana muffins ko. Minsan kasi parang dense, minsan yung baked muffins. Di ako sure kung anong factor yon. Sana matulungan niyo po ako." Well, ang muffins kasi, yung texture niya, parang in between siya ng cake and bread. So hindi siya ganun kalambot, nasing lambot ng mga cake. Hindi rin siya ganun katigas. Nasa in between siya. It's still soft and then medyo crumbly yung texture ng muffin. So yung muffin na to, isang batter lang siya, isang timplahan lang. Tapos pwede nyo gawan ng iba't ibang flavor. So pwedeng banana muffins, carrot muffins, blueberry muffins, chocolate muffins. I have here 1/4 cup ng butter. Softened butter dapat at room temperature. So lagyan natin ng 1 egg. 1/3 cup ng sugar. And then about 1 teaspoon ng vanilla. Hindi natin siya i-cream. Imimix lang natin siya until mag-blend yung ating ingredients. So, syempre, may nakalimutan na naman akong gawin. Sa recipe na to, gagamit tayo ng buttermilk. From my previous video, gagawa lang tayo ng substitute for buttermilk. I have here 1/4 cup ng milk, fresh milk, whole milk, kung ano gusto nyo, evaporated milk, and then 1 teaspoon ng lemon juice. Wait lang tayo until mag-thicken yung ating milk and lemon. Actually, pag ginalo nyo siya, mafe-feel nyo na magtitiken na siya. So, let it sit for about 5 to 10 minutes. Continue mixing lang natin yung ating butter, egg, and sugar. And then we add in 1 cup ng all-purpose flour. That's 1 cup. And then we add in 1 teaspoon ng baking powder. And lastly, add na natin yung ating buttermilk. Actually, ang goal lang naman dito is ma-mix completely yung ating flour and butter mixture. Yan, ganun lang kabilis. Para hindi mo overmix. So, ready na yung ating muffin batter. Tabi muna natin sandali. Gagawa tayo ng crumb topping. I have 1 tablespoon ng butter. Lagyan natin ng cinnamon. This is optional. Kung ayaw ng cinnamon, pwedeng wala. Tapos 2 tablespoons ng brown sugar. So kung marami kayong gagawin, kayo na bahalang mag-double ng recipe. 1/4 cup ng all-purpose flour. Ito ibubudbud natin sa ibabaw ng muffins before baking para magkaroon siya ng different texture. Saka para mas maganda yung appearance ng muffin. But then this is optional. Kung ayaw yung lagyan ito, pwede namang wala. We're looking at parang sand texture yung ating crumbs. And just like that. Okay, so gagamit ako ng muffin liners, yung gantong itsura. Pwede rin yung mga cupcake, pero mas maliit siya compared to this one. Kung gagamit kayo ng gantong muffin, so syempre mas mataas yung puproduce yung muffin, mas matagal na yung baking time. Yung oven ko naka-preheat na siya at 200 degrees Celsius and then i-bake natin to for 30 minutes. So from our simple muffin batter, pwede tayong maglagay ng iba't ibang flavor na gusto natin. Pwede kayong maglagay ng mashed banana for banana muffins, fresh blueberries for blueberry muffins, chocolate chips for chocolate
chip muffins. Pero gagawa tayo mamaya ng double chocolate muffins. Pero for now, yung 3 flavors natin gawin nating plain lang, tapos mag-incorporate lang tayo ng fruits na pwede nating ilagay. Right now, meron akong mangoes. Ito yung nasa can ng mga pie toppings kasi wala akong fresh. And then the other one are cherries. Nakakan siya na cherry pie toppings. Tapos for chocolate, meron tayong chopped dark chocolates, tapos cocoa powder, and then walnuts. So I'm gonna be using ice cream scoop. Ito yung ating parang plain. Tapos mag-flavor tayo ng mango. So naglagay ako ng mangoes. Mix lang natin. I'm using yung DLA na mango pie toppings. Transfer na natin. Okay, maglagay tayo ng konti sa ibabaw. Next, sherry naman. Would you believe wala kaming saging dito? So hindi ako makakagawa ng banana muffins. Tapos, bubudburan lang natin ng ating ginawang crumbs on top. Tapos, for our chocolate muffins, ito yung natitira nating batter. Lalagyan natin ng 1 tablespoon ng cocoa powder. Then, mag-add tayo ng chopped chocolate. This is dark chocolate. And then mix lang natin. Eto na, nabake na natin yung ating mga muffins. Medyo napalamig ko na rin. So, try na natin. Malambot siya, guys. Soft, yet dense. Top siya. Hindi siya matamis. And moist din siya. Try natin itong mango. Makita niyo yung mango. Ayan. Ang sarap niya. Masarap siya, guys. Cherry muffin. Sarap din. Masarap siya kasi medyo tart yung cherry natin. Double chocolate muffin. Nagmimelt siya sa loob ng bibig. O kung hindi ka mahilig sa dark chocolate, definitely pwede kang gumamit ng milk chocolate, ng white chocolate, or semi-sweet chocolate. So reminder lang guys, this is butter based. Butter yung ginamit natin for fat. Siyempre pag nilagay sa ref yung butter, mag-firm up siya. So pwede nyong i-reheat or i-bring out nyo lang to room temperature para maging okay ulit yung texture ng muffin. Ang masasuggest ko dito sa plain, pwede nyo lagyan ng lemon extract or fresh lemon juice, saka lemon zest. Ang sarap niya parang lemon muffin or calamansi muffin. Sarap nun. Ang sarap nung crumbs niya sa ibabaw. So thank you sa mga nag-request ng muffin recipe na to. And kung meron kayong mga suggestion, request, or meron kayong gustong ipatry sa akin ng new recipes, message nyo lang ako sa aking Facebook, TikTok, YouTube, or Instagram account. Everything is at Kuya Boyet. And see you sa next video natin. And keep safe everyone. Alam ko may mga areas pa na baha. So mag-ingat lang tayo guys. Bye-bye.